Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito. Martes, April 22, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Balingoan Port Expansion Project sa bayan ng Balingoan sa Misamis Oriental. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nitong sa pagbubukas ng mas malaki at mas maayos na pantalan ay magiging daan rin ito para mas lumakas ang turismo at kalakalan sa lugar. Mas dadaloy, sabi ng Pangulo, ang negosyo, mga produkto, ganun din ang mga tao na makakaambag sa lokal na turismo. Isa lamang na ito ayon sa punong ekutibo sa marami pang mga pantalan na ginagawa ng pamahalaan na ang target ay maging makabago. Agad namang sinunod na pinuntahan ng Pangulo ang ginawang paglulunsad ng proyektong Rice Processing System 2 at ng Integrated Coconut Processing Facility kasabay ng pamamahagi ng iba't ibang interbensyong pang-agrikultura sa mga magsasaka sa Barangay San Isidro, Balingasag. Ang proyektong Rice Processing System 2 na binubuo ng isang multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryers ay inaasahang magpapabuti sa produktibidad at kausayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbawas ng post-harvest losses na magdudulot ng pag-angat sa kanilang kabuhayan at pangmatagalang katatagan sa ekonomiya. Mula Barangay San Isidro, Balingasag ay dumiretso ang Pangulo sa Pelae Sports Center sa lungsod ng Cagayan de Oro para sa pamamahagi ng Patient Transport Vehicles para sa Northern Mindanao at BARM. Kabuoang 71 PTVs ang ipinamahagi kung saan 85 unit ang ilalaan sa iba't ibang bayan at lungsod ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Llano del Norte at Llano del Sur habang 6 na unit naman ang mapupunta sa BARM. Binisita rin ng Chief Executive ang 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Edilberto Evangelista sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sa kanyang pagharap sa mga sundalo, ipinaabot ng Commander-in-Chief ang kanyang pasasalamat sa kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga at muling tiniyak ang kanyang patuloy na suporta sa sandatahang lakas. Miyerkules, April 23, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbubukas ng Vitro Santa Rosa, Laguna, ang kauna-unahang AI-ready hyperscale data center sa bansa. Ito ay isang purpose-built hyperscale facility na may kapasidad na 50 megawatts na magsisilbing warehouse o malaking storage ng mga data at impormasyon. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nitong ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad ay isang patunay na handa na ang Pilipinas sa digitalization. Makakatulong din, sabi ng Pangulong, nasabing data center hindi lang para mapalakas ang aspeto ng koneksyon kundi magbibigay din ng oportunidad para sa mga Pilipino. Huwebes, April 24, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang paglagda sa Memorandum of Agreement para sa Philippine Service Digital Leadership Program. Dito ay hinikayat ng Pangulong mga nasa public service na gamitin ang pinakabagong teknolohiya at inobasyon upang mapabuti ang serbisyo publiko para sa mga Pilipino. Binigyan din ng Chief Executive na sa pamamagitan ng nilagdaang kasunduan ay mas magiging malapit ang pag-abot sa minimiti ng administrasyon na maitaguyod ang isang mas makabago at episyenteng gobyerno. Kasunod ng paglagda sa Memorandum of Agreement para sa Philippine Civil Service Digital Leadership Program ay binigyang pagkilala ng punong ekotibo ang 3 Pilipinong manlalakbay na nakarating sa 173 UN member countries na isang pambihirang tagumpay na naaabot lamang ng hindi tataas sa 500 individual. Ang mga pinarangalang manlalakbay ay sina Odette Recasa, ang kauna-unahang Pilipino na nagkamit ng naturang milestone, Luis Ayu, ang pinakamatandang Pilipinong nakarating sa 173 UN countries at ang pinakabatang Pilipino na si Catch Medina Umandap. Kasama nilang humarap sa Pangulo si Donaito Bales, ang nagtatag ng Global Community ng Filipino World Travelers. Sa courtesy call sa Malacanang, ibinahagi ng 3 kay Pangulong Marcos ang kanilang mga karanasan sa paglalakbay. Araw din ng Huwebes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ika-8 pagpupulong ng Private Sector Advisory Council Digital Infrastructure Sector Group. Ang pangunahing layunin ng pagpupulong ay talakayin ang mga plano para sa pagpapabuti ng digital na infrastruktura ng bansa. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.